isang grabehang face card si Heath. Marami ba sa'yong nagsasabi at nakakarating sa'yo na para kang younger version ni James Reid? Actually nga, nagulat ako madalas, kino-compare po ako kay James Reid po nung younger po siya. Pressure ba sa'yo yan na, ako, sisikat ba o hindi sisikat? Hindi naman siya yung super pressure. Kumusta na yung Cup Heath? I was getting bullied. How do you react doon sa sinasabi ni Caprice na gusto niya mag-solo lang talaga? Walang ka-love team. I want to meet the expectations of the people then na Younger brother lang ang turing sa inyo. Caprice. ayun, that made me cry even more. Sa wakas, oo, napagbigyan din tayo para makausap ang fighting prince ng Taguig, ang Pinoy Big Brother second big placer. Sino pa nga bang ating tinutukoy? Heath Hornales. Yeah. Hi guys! Kilala mo ba ako? Hindi mo ako kilala, no? Nakita ko lang po sa mga interviews po. Yung tatay mo ang magkakilala kami ng tatay mo. My mom mentioned nga po. Yung mami mo pala nag-artista? Opo. Nung araw? When she was younger, like she said, around 15 hanggang 17 years old. Oo. Nag-ano po siya sa mga movies. Oo, Tapos meron yung po Cool siyang mga Dude ba series. yun? Cool Dudes, yeah. Oo. Pero hindi ko po napapanood yun eh. Pero she just showed me parang clips and videos. Tapos, ayun, nagulat din po ako nung first time ko po nalaman yun na like, artista rin po kayo pala ma. Hindi lang po pala si Dada. Anong kwento sa'yo ng mami mo at ng daddy mo tungkol sa pagpasok mo ngayon sa showbiz? Anong bili nila sa'yo? I guess yung mga bilin nila is just parang always work hard, galingan palagi, give 1,000%, and then parang be humble lang and treat everyone with respect everyone, be nice to everyone. Tapos, ayun, mga ganong klaseng bilin po. Alam mo, tinititigan ko si Heath, hindi nakakasawa mo ka. Kaya sinasabi nila, ang lala ng face card nitong si Heath Hornales. Nung araw, di ba? Ang gwapo mo. Ngayon, face card na. Kaya nga nagulat po ako nung sinasabi po nila online yun. Nakita ko yung mga video. Grabe ang face card ni Heath. I was like, yo, what? Dude. Pero natutuwa po ako na naririnig ko yun. And I guess it's just another term nga ng yung pogi, gwapo. And natutuwa po ako. Hindi ka napipressure dahil kailangan i-maintain mo yung face card na yan? Hindi naman po. Dahil I'm just me at the end of the day. And then I just try to be myself wherever I go. And yeah, magulo buhok ko. Magulo buhok ko. And I just try to be me naman po. I don't like put on too much makeup to maintain or I don't really do no skincare. Hanggang tubig lang po akong ganun. Tapos, wash off lang. Tapos punas ng towel. Hindi ka nagsasabon ng mukha. Wala akong skincare routine po eh. As in ano lang, tubig Tubig lang. po, like when I shower. Tapos, punas na agad. Tapos, back to laro. Kaya pala, tinitingnan ko, wala siyang pores. Oo. So, ayan ang pag-iingatan mo, ilalo na sa mga shooting, taping, puyatan. So, aware ka ba doon na pwedeng yung face card na yan magkaroon ng eye bags? Oo nga po, pero ako po hindi po ako gaano ma-eye bags. Kahit na puyat po ako lagi recently, tapos gigising ng maaga. Na-notice ko, like, hindi siya yung super malalang eye bags. Pero, ayun nga, wala rin po talaga effect gaano yung puyat po sa pag-ano po ng face ko. I don't know why, pero baka sa future ganun na po. Pero, yun, chill lang Wag naman po yung naman. face. Oo, Diyos ko. Apakaamo ng mukha ng bata. Nakanganga ako. Anyway, so, Heath, handa ka na sa papasukin mo. Dami mong fans nung lumabas ka ng bahay ni Kuya. At ito na nga, para ma-liko mo sila, mag-gather mo sila, meron kang event. Opo, meron po. Oo. Kumbaga, para ka magko-concert pero hindi naman. Ano to? Yung event ko po sa April 19th, yung FanCon ko po. Para po siyang fan meet where I interact with the fans. And then, ayun, I just parang play games with them. I have fun. Tas we have a great time. Tas, ayun, I'm gonna play some songs. And then, ayun nga po, meron pong special announcement din po sa dulo. Kaya, hindi naman po siya yung main focus niya po is yung concert. Yung main focus niya po is, I'm just gonna give thanks to all my fans and spend a whole day with them po. So, yun po yung main purpose niya. Oo, saan ito? Sa SM North Skydome po siya magaganap. Since isang grabehang face card si Heath, marami ba sa'yong nagsasabi at nakakarating sa'yo na para kang younger version ni James Reid? Actually nga, nagulat ako madalas, kino-compare po ako kay James Reid po nung younger po siya. And natutuwa ako kasi kino-compare po ako sa superstar po. And then natutuwa po ako. And then, ayun nga, I also look up to him as well sa music career din po niya dahil, di ba, musician din po siya. And I want my path sa music career ko to be similar din to his na successful
successful po na maganda yung mga music na nilalabas niya, Mm-mm. alam ng mga tao. And ayun, natutuwa po ako na kino-compare po ako sa kanya. Dahil ikaw, mahusay ka rin maggitara. So, Yes, you can say. so eventually, I mean, in the future, magiging recording artist ka din. Sana po. Oh, lalo, Diyos ko, bihira yung mga gwapo na kumakanta, marunong pang maggitara, Diyos ko. Thank you po sa Ang dami tatay mong ko. aanihing racket. Ayun, gusto ko nga rin ma-experience yung mga magigig po ako sa mga ganito, ganyan. Ah, As I really? just Sa play mga guitar. bars? Sa mga mga- malalaking, Sa mga restaurants. I want to like just play while Ah, ah. people are enjoying their food. Nagawa ko na po yun dati. Sa hangout namin ng best friend ko si Gio Ah, ah. before I went to PUB. Our last hangout was sa Tagaytay po. Okay. Tapos, after namin mag-skating doon, kasi di ba may skate park po doon? Yeah. After namin mag-skate doon, we went to a restaurant. And then, yung restaurant na yun, merong nagigig na gitarista and the singer. Sabi namin, after namin kumain, can we play a few songs po? Tapos ayun, pinayagan kami. Tapos nag-gig kami doon the whole night. I mean, not the whole night, but like, we played like 5 or 6 songs. Tapos ayun, na-enjoy ko po talaga. So, Oo. doon ko nalaman na mas gusto ko po talaga din mag-perform ng music. Oo. So, natandaan mo ba nung nasa PBB ka, na nag-guest si Nadine Lustre? Parang siya ay na-focus sa'yo. Parang, parang may kamukha ka. Oo, nag-gets mo ba yon? Opo, sinasabi rin po nila sa akin. Kasi hindi ko po alam na ano niya po pala si James. Ex. Opo. Kaya I didn't know at that time. And then, Mm-mm. ayun, tapos paglabas ko, nakikita ko po yung mga edits or videos na parang edits na kami ni Nadine po, na tinitignan niya po ako. Mm-mm. Kaya nagulat ako, yo, what? Ayun. Hindi mo na-gets yung nasa loob ka. No, I didn't. I was just doing my thing. I was just chilling there po. Oo. And then, oo. ayun, outside, nalaman ko na lang na, what? That's crazy. Oo. Anyway, so, hindi lang yung pagkanta, hindi lang paggitara, hindi lang face card. Ang minana mo sa tatay mo ay yung kanyang skills, yung kanyang Martial arts. martial skills, arts. Opo. Ikaw naman, taekwondo. Opo, MMA po actually. MMA. My dad teaches Ako yung me mga MMA. nag-ano, Opo, sa sahig. he tries to teach me that po para, kunyari, like in a real life situation, ma-apply ko rin po. Kasi taekwondo is nice din po, pero like, to have other techniques din po other than just kicking would really help in a real actual fight po, and it would help me win most fights, I guess. Mhm. Pero yun, it gives me more room to move around techniques kaysa just pure kicking. Pero hindi ka man lalaban. Yeah, hindi naman po ako lalaban ngayon. Huwag mo naman kasi- sayangin yung Opo, mukha. hindi na po ako pinapayagan ni mama eh. Kasi gusto ko nga po mag-promotion ng black belt. Oh. Pero I'm one belt away from black kaya. Oh. Pero kailangan ng sparring. So, ayun, isa-schedule pa po namin yun na Okay. kung saan, Tapos nanggigigil ka dahil gusto mong ma-reach yun. yeah, ang tagal ko na po gusto ma-reach yung black belt. Tagal ko na sana po nakuha yun, Mm. like before pandemic. Pero, ayun nga, nag-pandemic and then di ako nakalabas. Oh. And then, nag-artista po ako. And then, hindi na po ako pinapalaban ni mami sa taekwondo. Kaya, yun. Dahil, ang rason na, anong dahilan ng mami mo? Kasi baka maano daw yung mukha. Masipa ako sa mukha, tapos mapasa, maano. Oo. Ayan. Oo, tama. Wag na. Kahit ako manager mo, aawating kita. Oo. Pero soon I really want to get that title, the black belt. Yung bang natutunan mo sa martial arts, sa MMA, nagamit mo na ba yan? In real life, Yeah? um, Like, may Not nambuli really. sa'yo or meron ka ipinagtanggol? not really, pero I guess nung middle school, I was getting bullied. I was Anong- getting bullied kasi, I don't really know, malakas lang po talaga yung trip ng mga classmates ko dati. Mm. Like, people would just bully each other for no reason para lang inisin yung isa. I don't know why, pero yun, ininis ako ng kaklase ko noon that time. Mm-mm. And then, yun, naglaban kami. Nagsipaan kami doon. Tapos meron pa, it started off like this, yung palakasan ng suntok dito. Tapos if you could take it, then matapang ka. Oh. Tapos palakasan kami ng ganun. Balik-balikan kami. Tapos Oh. after nun, sabi niya, uy, sobrang lakas nun. Tapos parang tinutulak-tulak niya ako. Oh. Tapos ayun, I just started kicking. Tapos after that, nag-guidance office kami. Oh. Yeah. One of my core memories is sa school. Oh. Pero after nun, nagbati kami and we became friends. Tapos, Ah. yun lang talaga, malakas lang po talaga yung mga trip ng classmates ko noon. Like, everyone in the school just like, mahilig sila mang-asar sa isa't isa. Yeah. Ganun lang. Hindi dahil Hindi man po siya yung bullying. insecure sila dahil gwapo ka. Nah, I don't think so. Pero, I think, trip lang nila. Yeah. Oh. Nasanay na yata, like, buong school. So, that's why yung mommy mo decided na ipasok ka na lang sa online? That's not really the reason why, na because I was fighting in school or something. It's the thing is because of, na nag-artista ako, napansin ng mami ko, dahil ang daming VTR, ang daming commercials na isi-shoot, like, ilang days yun, diba? So, napansin ng mama ko na lagi akong absent kasi I had to leave parang either mid-class or hindi talaga ako katin ng school dahil may ganap. So, kasi diba sa school merong limit
how many times you can be absent. Kung hindi, kick out ka or something. Tama. That's the reason why. Para pag online, mahahabol ko na lang siya sa computer. Oh, so nag-online school ka for how many years? Online school ako for hanggang grade 6 hanggang grade 10. And then 11, 12 modules, I think. Yeah. Oh, so before you entered the PBB house, ano ka na, nag-homeschool ka at graduate ka ng grade 10? Yes po. Oh. And then I didn't enroll for the grade 11 year that year. Mm-mm. Kasi, ayun, mag-PBB ako and mag-absent lang ako ng back-to-back. Yeah. So, Yeah. ano ngayon ang plano mo? Ngayong yung panibagong school year, magbabalik ka ba sa Yeah, babalik po pag-aaral? ako this upcoming year na mag-enroll po ulit ako ng grade 11. And then I'm gonna continue it until I graduate. Tapos, yung college can wait. Pero prioritize lang ni mama ngayon is makagraduate lang po ako ng high school. Nung lumabas ka sa bahay ni Kuya, anong pinaka-feeling mo nakakahiya na nagawa mo sa loob ng bahay ni Kuya na napansin ng netizen? Na, oh my God, nagawa ko pala to. Kasi careful yun. Like, I mean, like, they don't really air too much. Kaya, wala rin nakikitang mga funny moments o yung mga embarrassing moments, ganun. So, I don't really know, pero... Nagki-cringe ka na nagawa mo pala Ayun, yan. cringe, that's the word. Is when the early stages of PBB, man, ang ikli ng buhok ko nun. Oh. Pagpasok ko, para akong nakabuzz, kahit mukha akong itlog. Kaya, nung pinanood ko ulit yung man, that's what I look like? Oh my gosh. So, ayun, the entire season, I think, yung when I look back at it, yung pinaka nakikringean ako is yung hair ko nun. Pero, nakakatawa lang, pero talaga yung early stages ng PB, like the first month or two, doon ako na cringe talaga. Kasi like, man, my hair's so short. So, meron ka bang nabasang comment na negative na alam mong ginawa mo at alam mo ring mali? Wala naman po ako nababasa na parang negative comment na parang nagawa ko sa bahay na mali. Kasi, I don't know, di ko naman masasabi na wala akong ginawang mali sa bahay. Pero I don't really see much negative comments po. So, paglabas mo ng bahay ni Kuya, nasya ka na lang dahil meron ng higel, makeup hit. Opo. Saan ka mas na-shock? Mas nagulat? Man, both po eh. Actually, lahat na nakita ko, ang daming mga names na siniship. Ang daming ship name. Paglabas ko, pag-open ng sa Big Night, I was like, yo, what? Parang ang daming fan groups na nakikita. May ash hit pa. Opo, ang dami po. And then, nakakagulat. And it was really unexpected kasi inside the house, we really didn't know anything. Maybe we got an idea kasi sa bahay rin, sigaw-sigaw kami ng mga kung ano-anong ship names dun sa bahay. So, iniisip namin kung baka na lalabas din sa TV kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya, ayun, nakaka-shock po yung nakita ko po actually what was going on outside. Ay, yung higel, gusto pa nila magkaroon kayo ng BL series. Yo! Si Hit at That's si crazy. Miguel. Sobra yung bonding nyo doon. Sobra yung friendship nyo na Grabe nga nabuo po doon. yung pagiging close namin dun eh. Kasi, like, I don't really get super close with someone ng ganun po talaga in just a short amount of time. Pero I guess na naging quick yun dahil magkakasama kami lagi sa bahay. And then, yung interest namin is literally all the same. We play the same games, we do the same things, and then we like the same things. Kaya I guess dun kami naging super close din ni Miguel. Yung cup hit, syempre, nag-ship niyan yung mga fans din, ano. Kumusta na yung cup hit? Syempre, tinatanong nila, excited sila sa cup hit show o sa cup hit series. May development ba doon o may balita ka ba tungkol doon? Tungkol dun sa ano yung magiging show, di ba? Tungkol dun sa magiging parang show po namin, wala pa po akong parang balita po doon. And then, I haven't really talked with the management about it yet. And then, I think probably coming soon po. Pero right now po, I guess, pinofocus lang po ngayon sa pag-promote po sa amin. And then, I haven't really gotten any info yet po sa show po. Pero, how do you react doon sa sinasabi ni Caprice na gusto niya mag-solo lang talaga? Walang ka-love team. I respect Caprice's choice po na gusto niya maging solo. And ayun, I'm totally fine with that po. And I'm really proud of her po sa nagawa niya and sa na-build niya po. I'm really happy for her. It's fine na maging solo po siya, maging solo rin po ako. Yun po, I'm just really happy sa lahat po na nangyari. And then, depends po sa plans po ng management or like ng GMA po para Kung sa amin. itutuloy nila yung cup hit, Opo. I'm fine naman with anything. I'm open naman po sa open ka ano naman po. doon. Yeah. Oo. Pero, younger brother lang ang turing sa inyo. Caprice. Opo, kasi po ako yung pinakabunso sa bahay. So, pagpasok po doon, naputingin ng lahat sa akin, matik na po yun. Kasi, Oo. ako yung 16-year-old doon, tapos everyone's 17 na, late 17 years old, pataas na po. Kaya, little brother po talaga yung tingin nila. Lalo na po yung galawan ko doon sa bahay. Para talagang bata na sobrang mahiyain sa una. Tapos sa dulo, ang kulit ko naman. Kaya, parang little brother po talaga yung tingin sa akin nila. Ang dating kasi sa mga fans, lalo na sa Cup Hit, na parang nung sinabi
ni Caprice yun, parang tinapos na niya agad. Ah. Yung kabanata ng, yung chapter ng Cup Hit. Ano reaction mo doon? I don't think naman na tinapos niya po, pero we're all friends naman po sa bahay and it's nothing crazy naman. Wala naman pong nangyayari. We're all just chilling po. And then, I guess nagulat rin po kaming dalawa na meron pong ganong ship po sa amin. Kaya, ayun. Pero anything that happens naman po, G naman po din. Hindi naman kayo nagkakailangan ni Caprice. No, hindi po. Wala naman pong ilangan po. Oo. Tatanungin kita ngayon. Ano bang hinahanap ni Hit sa isang babae? Na in the future, pwede siyang ma-in love? I don't really know. I don't really think about that a lot. Pero I guess maganda, of course. Tapos mabait po. And then, matalino, kind, caring. Tapos mabait sa parents. Ganun. And then, ayun po. Parang lahat yata yung si Caprice. Charot. At mas preferred mo ang showbiz or non-showbiz? Kahit ano naman po, pero I guess pag non-showbiz, I guess there's more privacy po, no? Sa ganun po. Pero kung sino man, whoever God has for me in the future, I'm happy. So, anong reaction mo? Dahil giniba na ang PBB house. Man. Ayun, gigibayin na yung bahay ni Kuya. That's really sad po kasi that's been there for a very long time na po. no? Yes. And I'm really thankful or super happy Almost na. 2 decades. Tapos napakasaya ko po na, super thankful, napakasaya, and na nakastay po ako ron Oo. for the last time po kasi aalisin na po yun. Kaya nakakalungkot po na last time ko na po makikita yung bahay ni Kuya kasi even yung harapan ng bahay niya, di ko na rin makikita kasi gigibain na po. At least nakabalik pa ako dun for the last time. Then nakapag-picture-picture ako for memories. And then, Talaga? Opo. So, ano yan? Binigyan kayo ng chance na bumalik kayo dun, mag-picture-picture na kayo. Opo, binigyan po Gamitin kami nyo ng na chance. gamitin yan hanggat gusto nyo dahil gigibain na yan. Opo, there was a time frame of when you could go there. And then, ayun na lang yung last times namin na makakabalik dun until before they giba it. So, I'm really thankful. And I got to show my mom as well. Nakapasok siya loob. Ma, dyan ako natutulog. Ito yung locker ko. Dyan ako nagawa ng kung ano-ano. Ayun. Tapos dyan kami nagtask. So, nakakatuwa na explore din ng mama ko kasi napapanood lang niya sa TV, right? Kaya, ayun, it's nice that I got to go there for the last time. Di ka ba nalungkot? I mean, Man, parang nakakalungkot. grabe yung memories nito tapos mawawala na lang. Opo nakakalungkot po na sobra. And then, while I was there, nostalgic feeling. Na, man, di ko na mababalik in times na yun. Tapos, magigiba pa yung bahay. So, hindi na talaga ako makakabalik dito. Kaya, nalulungkot po ako nung bumalik po ako sa bahay ni Kuya. Pero at least, naging bahagi ka pa rin ng history. Yes. Kayo yung huling batch na Sasalang doon. bago gibain. Yeah. 'Di ba? So ngayong ganap ka ng artista. So syempre maraming umuhula na sisikat itong si Hit Hornales. Pressure ba sa'yo yan na, sisikat ba o hindi sisikat? Ako naman po, I guess, hindi naman siya yung super pressure. Pero syempre, there's a bit din. Kasi I want to meet the expectations of the people din na kung sabi nila sisikat po ako, gusto ko rin naman po din sumikat po and then be successful in this industry, in this career. Kaya I still work hard po para ma-meet ko po yung expectations na ganun po. Maganda ba ang childhood ni Hit? Ikaw ba alam mo yun, kahit artista ang tatay mo, was there a time na medyo nagipit kayo, nakapuslit kayo, na parang, oops, walang racket ang daddy ko? Of course, there are times like that po. Really? Yes po. Lalo na po nung pandemic. Kasi diba yun nga, wala pong mga projects nung time na yun. We couldn't go outside. And yung first car na nabili ko po with my commercials, we had to sell it to buy more food to last us longer. Binenta mo yung kotse mo? Opo. Kaya, ayun, we only use the other car na my dad has. Kaya, yun, nung pandemic, that was the time na medyo na ano po kami. Pero, it didn't really feel like that for me. Pero, hearing the kwento ng tatay ko, man, that was hard. Pero nung time na yun, when I was there, ang saya-saya ko lang. Kasi nag-gaming ako. We're just watching movies at night. May movie night kami. Habang may COVID? Opo, hindi pinapahalata ng tatay ko na merong mga problema din sa buhay. Kasi he always tried to give us a good life, a happy life na kahit anong hirap po, they still provide us with what we need and makasiyahan na gusto namin. Kaya thankful din po ako sa tatay ko and sa mami ko na they raised us super, super amazing na kahit we can't get this, we can't get that, they still try to make us happy na kahit sobrang hirap ng times. Umiyak ka ba nung nagpaalam ka sa kotse mo? Na kasi bibenta mo na siya. Not really kasi that was like new. Tapos like we had it for like a couple Bago months pa lang. yun? Opo. Couple months lang, tapos biglang nag-pandemic. Kaya I don't really get, di ko rin na-understand. Di ko rin na-gets yung time na yun na
ano ka bigat yung pagbenta ng car ko. Kasi di rin naman po ako nag-drive nun. It's just my mom driving it. Pero ayun, sabi ko, oh, buy car. This afternoon, happy na ulit sa bahay. And I'm really thankful sa parents ko na my entire life, hindi lang nung hard times, parang my entire life, they weren't really strict. Siyempre may discipline pa rin, pero hindi siya yung super strict na discipline na bawal ako lumabas, bawal ako maglaro, may only specific time ako maglaro. They let me enjoy po. Pero they let me see din kung ano yung mga consequences na like playing for too long, na bababad sa screen for too long, sumasakit mata ko, sumasakit ulo ko. Pero they were super strict with me and I'm happy na ganun na ako pinalaki din. Napapalo ka rin ba? Nung bata, sobra ako napapalo dati. Ang cool ko kasi dati na, lagi akong nangangasar sa little sister ko. I guess nakuha ako sa school yun, di ba sabi ko na mahilig mangasar din sa mga classmates ko. Nadala ko rin sa bahay. Yung older sister ko, hindi yung younger sister ko. Lagi kong Kinukulit iniinis. mo Kinukulit ko po. Binubuli mo rin, gano'n? Yeah, just parang inaanoy ko lang sila lagi. Kung tahimik lang siya sa kwarto, I just pull up to her and just like, parang the most crazy thing ever. Like, ate, angit. Tapos lalabas na ako ng kwarto. Siyempre nakakainis yun. Kaya, ayun, nakuha ko sa school yun, tapos napapalo ako doon. Parang, ang kulit-kulit mo. Huwag mong paiyakin si ganito. Bam! Pero, it was for the good na napalo ako. And then I got to learn and learn and learn. Pero iba ng kabataan ngayon, ha? Bawal ang paluin. Pero ikaw, at least nakatalit ka ng palo. Yan, na-experience ko pa po yan. Oo. So, nung pinalo ka ba na galit ka sa parent mo? O kung sino yung pumalo? Dad mo bang pumalo sa'yo? Both po eh. Pero mas nakakatakot si daddy po magagalit. Kahit di po siya mamalo, nakakatakot na po yung dating niya pag nagagalit. Bibigyan niya ako ng super lesson na words. Tapos, after nun, may isang palo lang na sobrang malala. Oh. Like, yung palo Yung na ayaw lilipad mong ka? Yung lilipad ako. Lilipad ako sa langit. Ayoko nang ulitin yung ganung palo. Kaya, pag sinasabi ng mama, pag di ako nakikinig sa kanya, kahit napalo na ako ni mami, sabi niya, sige, tawagin ko si dada. No, wag po. Kay daddy po talaga yung takot ko na sobra pag nagagalit siya. Pero tinan mo naman, napaka-ayos mong bata. Yeah, I'm glad na they parang discipline me like that. Na napapalo. Hindi lang yung puro sita. Na I'm glad na napapalo rin po ako as a kid. Kasi I got to learn from it. And I got to be better. Hindi ka naman spoiled din, no? I guess kinda lang po. A bit. They bought me what I want. Tapos sometimes pag di ko nakukuha yung gusto ko, nagtatampo ng onte. Pero hindi naman po yung super tampo na magwawala po ako sa sahig nun. Pero hindi naman po ako super spoiled. Pero I guess my mom spoiled me. My parents spoiled me. Kasi in the end, they wanted to provide me with a happy, fun life po. Yeah. So pag ikaw ba nagkaroon ng pera, nakaipon ka, anong unang-unang mo ibibili? Yung super amazing. Isa-set up ko yung buong bedroom ko ng lahat ng gusto ko sa buhay. May PC, may shelf na, or like, nakasabit yung mga gitara ko sa wall. Ang dami kong gustong pangarap na bilhin sa bedroom ko. Yung TV sa room. Pero yun. And for your, mom? Gusto ko, kasi my mom's, we're Christian po. So, and my mom has this church po na, yung church po namin, wala po siyang talagang building sa church. They rent parang sa school, an area. So, gusto ko po na tulungan mami ko din na magtayo po ng church. Bibili po ng lupa, tapos magtatayo po ng church. Para dun po mag-church yung mga ka-church mates po namin for free. Opo. Tingnan mo yung pangarap niya, Bumili ng lupa na tatayuan ng church. Opo. Tapos sa tatay ko naman po, gym. Para back to training po kami. Kasi dati po meron po kaming gym. Pangalan po MRJ Camp. Tapos dun po ako nagpo-promote before. That was the team I had. We had a group of students ng taekwondo. Tapos nagpo-promote kami ng belt. Pero ayun, since pandemic, he had to shut it down. Kasi wala na gano'ng pupunta sa gym dahil bawal na lumabas yung tao. Kaya yun, next kong gustong i-help sa tatay ko rin is to build up a gym for him. Ba't nagsara pala? Pandemic in the first po. place? Pandemic, Opo. nasara din. Bawal lumabas yung mga tao. So wala na gano'ng pumupunta. So nakita mo ba yung dad mo na malungkot dahil sinara niya? Na nagpakita ba ng lungkot? At syempre, ikaw din, affected ka. Actually, nung pandemic, I didn't really notice it at first na I didn't notice anything na naging malungkot yung family ko. Yung dad ko, I don't even remember when he shut it down. He just told me a few years later na, oh yeah, we had to shut it down kasi nag-pandemic. I was like, what? At kala ko, nakatayo pa yun hanggang now. Pero hindi pa po pala. Sinarado na po. So I didn't really know. And then, my dad, he's really strong din po kasi he didn't want us to parang be sad. And then, he was just parang making sure na we're always smiling and masaya po kami lagi. So, ayun, hindi ko rin po na-notice na naging sad po siya nang sinarado yun. When was the last time he cried?
I think last time I cried sa bahay ni Kuya was nung na-evict po sila Carmel ng Ultimate 8 na po, mag-perform na. Di may botohan po yun. Yun, na-evict po sila Carmel and si Marco. Umiyak po ako doon lalo na po kay Carmel. Dahil parang siya na po yung naging nanay ko yun sa bahay ni Kuya. Kasi di ba meron po kami parang family na nabuo po doon. Kaya, ayun, siya po yung mama namin doon. And, ayun, I was really super, super sad nang umalis po siya. And then, I was remember she was just telling me, parang, it's gonna be okay, magkikita tayo soon. Huwag mong kalimutan na gagawa tayo ng song sa labas ha. Mga ganun siya sa akin. And then, ayun, that made me cry even more. Tapos, paglabas ko naman, nakita ko, ang saya rin po niya sa labas. Kaya, ayun, I was really happy na everyone was happy naman outside. So, matutuloy ba ang collaboration? Actually, gusto nga namin matuloy yun. And then, we're gonna plan to write a song din po soon. Tapos, ayun, magko-collab po kami sana. So, kayong lahat na housemate, meron kayong araw na nagkikita lahat kayo? Yes po. Sometimes meron po nag-aaya sa ganito, sa ganyan. Tapos sinatry na lang po ng lahat na umattend kung free po sila. And then, kung hindi po, di next time na lang po atin. Mostly po ako po yung hindi po maka-attend kasi po ang dami pong ginagawa po, busy po. Pero ayun, sa tuwing na nagkakasama po kami lahat, napakasaya po. And then it's nice to see them again. Kasi I barely got to see them nung after Big Night. Kasi ayun, busy rin po lahat. Kaya nung last time ko sila nakita was nung na-evict sila, which was so long ago. Kaya parang pag nakita ko sila ulit, parang nasa starstruck ako pag nakita sila. Kasi diba, paglabas ng bahay ni Kuya, naka-style lagi yung buhok, tas ang ganda ng pormahan. Kaya para talaga silang artista paglabas ko po. Tapos na-amaze ako, yung ganda ng damit mo ah. Sa BUB kasi po, ulit lang po damit namin eh. Pero paglabas, nagulat ako. Ang gagaling nila magsuot. Among all your housemates, sino yung pinaka-sinasaluduhan mo? Sobrang hinahangaan mo? Actually, everyone. Pero, I guess, yung pinaka is si Joaquin. Kasi, yun nga, paglabas niya daw po, meron pong mga sinasabi sa kanya, stuff about him, na sometimes not good. And then, nakikita ko po siya na kahit meron mga ganong sinasabi sa kanya na marami, he still stays strong. Tapos matibay pa rin po siya. Parang kinuha niya na nga yung word kong pagkamatibay. Kaya, so yun, I respect Joaquin for just being himself. And then, kasi he's really smart po. Kaya, I admire him so much and even inside the house. He's been guiding me. Oo nga, parang kawawa nga si Joaquin kasi parang walang pumipili sa kanya. I guess hindi naman po kawawa. I guess it's just someone wanted to pick someone else. Kasi I guess they were closer with that person, closer with this person. Pero, ayun, Joaquin's great po. Joaquin's great guy. So ngayon, wala mo ng lugar sa puso ni Hit ang ma-in love? I guess mas nakafocus ako ngayon sa sarili ko po. Yung career ko, yung passions ko, yung mga hobbies ko. I don't want to forget that. And then, I'm still working on them to improve for the future. And then, when the time is right, I guess God will provide po. How do you describe your mom? Paano mo ipapakilala sa mga tao yung mom mo? Kasi sobra kang proud sa mom mo. Yes, super. I can describe my mom na super supportive po and super masipag. Lahat po ng ganap ko po, lahat po ng ginagawa ko sa showbiz, outside, sinasamahan niya po ako and then she wakes up earlier than me to prepare the stuff that I need for that day. Tapos siya po nagbibigay ng food sa akin in the morning. Kaya I really love my mom so much. And then she's really nice, she's really kind. Na even tired na siya, ang bait pa rin po ng mami ko. Tapos sabi ko, Ma, kung ako pagod na, tapos ganyan yan, I'm gonna crash out. Pero yung mami ko, napakabait po niya. So, I really love her so much and I love her support po talaga. Grabe mami mo, no? And even your dad. Talagang, Diyos ko, OA yung pag nanonominate ka. Oo nga po, nakikita ko yung mga videos pag nanonominate. Heath, oh my, what? Ang laki na reaction niya, tumatalon-talon din siya, parang ako. Di ba? Nabugbog ka sa nomination eh. Oo po. Man. Pero I wouldn't change anything. Kahit bumalik ako in time, I wouldn't change what happened na ma-nominate ako. Hindi ko iwasan. I'm just gonna do the same thing all over again. Anong ibinili mo sa cash prize mo? Yung cash prize ko, I guess I'm gonna use it for our family rin. I'm gonna use it to buy us a car din para meron po kami pang taping. And then, I'm gonna help din sa paggawa po ng bahay namin. Kasi meron po kami tinatayong bahay ngayon na we're paying off. And then, I want to help my dad din para hindi lang po siya yung nagbabayad. So, parang feeling ko tuloy sa'yo, parang na-imagine ko na pag sumikat ka at dumami racket mo, parang pahihintuin mo na sila magtatrabaho. Yes, ayun nga yung goal ko. I want to retire. Really? Opo. I want them to have a relaxed life na po.
when they're older. And then, but I don't want them to worry about anything na paying the bills, paying this, paying that. I want them to just relax. Kasi my mom and my dad really love the province that we have. Kasi it's really chill there, hindi ganong maingay. Sa gitna lang kami ng gubat, so it's just nature. Tapos meron kaming dogs doon. I want them to relax and enjoy na wala silang worries in life. Oo. Tapos ako na lang po yung mag-work para sa kanila. Naka-record yan, ha? Baka naman pagdating ng araw na sumikat ka, hindi naman bigla lalo na hindi, alam mo, malaki talaga yung impluwensya pag nai-in love yung guy. Katulad mo, ikaw, pag na-in love ka nagkaroon ka ng girlfriend, minsan naiiba direksyon nun, ha? Kaya naka-record yan. Tutulungan mo yung mom and dad mo. Yeah, sila po yung super priority ko, yung family ko po. I want to support them so much. Oo. Kasi grabe po yung support nila sa akin eh. Even though I'm not there with them and I'm inside Kuya's house, kahit sa labas, ang lakas ng support nila. Kaya, ayun, I want to give back so much. Oo. OA nga sila sa kaso-support sa'yo. Kasi ganun Sobra kanila po. kamahal. Kaya dapat balik mo lang. Mabalik Kasi ko. nowadays, Double. anong masasabi mo doon? Yung pag nagkatrabaho na, parang yung iba kinakalimutan yung magulang. Parang hindi ko naman kayo obligasyon eh. Obligasyon ko, anak ko. Well, I guess that happens sometimes naman. I mean like, that happens to other people, I guess that happens. Pero ako, yung reason why na gusto ko rin mag-showbiz is to help them. Yun po talaga yung isa sa mga goals ko. Not just to be popular, be famous, or to be rich. It's just, I want to support them. I want to help my family po. Kasi in my entire life, they didn't show me parang yung pagod, they didn't show me yung inis, yung galit, yung annoyance in a bad way. They tried to give me a really great life my entire life. Kaya I want to pay it back. Give it to them as well. A good life. Bait na bata, no? So, how do you want to be remembered? I guess I want to be remembered na yung energetic, athletic, na silly, na goofy, mabait. Heath na, I'm just myself. I just want to be remembered as myself. Kung sino ako ngayon. Yung makulit na Heath na mabait. I guess I would want to keep that and have people remember me na humble, kind, generous Heath po. Anyway, bilang anak, ano yung wisdom na mai-share mo sa mga bata ngayon? I guess yung share ko lang po is makinig po sila sa parents nila and always be nice to everyone. Forgive others. And then, ayun, move on. Parang wag mag-hold ng grudge on someone for so long. Kasi ikaw rin yung masisira doon if you don't forgive someone for a long time. Wala na yung relationship nun. Kasi mag-aaway kayo. So yun, makinig lang sa parents and always pray to God. And then, always be humble lang lagi. Hindi po magaling magsabi ng mga wisdom words eh. Pero I guess yun lang po yung masasabi ko based on my experience po.